G. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to the WD-DAR Seminar Series na hadlog po sa inyo ng DA Bureau of Agricultural Research. Ako po si Jello from the Knowledge Management and Information Systems Division, ang inyong seminar host ngayong araw. Pagbati rin po sa lahat ng ating mga R4D partners all over the Philippines and even abroad. Lalo tigit, pagbati din po sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. At syempre, pagbati po sa lahat ng ating mga partners, sa lahat ng ating mga kababaihan. Maligayang buwan po ng mga kababaihan. At ngayong taon po, ang tema ng selebrasyon or pagdiriwang ay Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan. So muli, maligayang buwan po ng mga kababaihan. Ang paksa po ng ating seminar ngayong araw ay Queen ng Pinyahan, Pineapple-Based Farming System. Once again, good morning po sa inyong lahat, sa ating lahat. At pakishare po ang ating live streaming nga para mas marami po yung maabot ng kaalaman mula sa paksa na pag-uusapan po natin ngayong araw. At dahil papainit na po ang panahon, yung pag-uusapan po natin commodity, in particular ay prutas ngayong araw ay isa sa mga favorite po nating lantakan kada summer. So, hindi ko na po pakakatagalin pa. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang ating mahusay na researcher at R4D partner na magsisilbi po nating resource speaker ngayong umaga. So, ang ating pong resource speaker ay kasalukuyang Science Research Specialist 1 sa DA Bicol Region. Itong taon na po siyang researcher. Meron po siyang ongoing project at ang title po ng project na ito in partnership with the DA Bureau of Agricultural Research is the Development of Site-Specific Nutrient Management for Improvement of Queen Pineapple in Bicol Region. Siya rin po ang study leader ng proyekto na may title na Development of Queen Pineapple Data Analytics and Recommender System with collaboration with Camarines Norte State College. At isa rin po sa mga natapos ng proyekto ay yung Community-Based Participatory Action Research or CPAR on Integrated Rice-Based Crop and Livestock Production in Lowland Rain-Fed Rice Growing Areas in Napilihan and Calangkawan Sur, Dinsos, Camarines Norte. At ito pong research na ito or itong project na ito ay na-awardan bilang best paper sa 33rd Regional Symposium on Research and Development Highlights by the BICARD and on the 32nd In-House Research Development and Extension by Bicol Integrated Agricultural Research Center. So hindi na po natin pakakatagalin pa. May I invite everyone to please click or to please click that virtual applause and other emojis. Let's all welcome Ma'am Jasmine M. Dasilio. Hello Ma'am Jasmine, isa pong magandang araw sa inyo at sa ating mga kapatid dyan sa Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Start na po, sir. Okay, ma'am, then let's start na po. Good morning po sa lahat po na viewers. Today po, I will be presenting or i-discuss ko po ang topic na Queen ng Pinyahan, Pineapple-Based Farming System. Dito po sa Camarines Norte, ang primary commodity po ay ang Queen Pineapple or Ananas comossus na meron po ang total production area po ang Cam Norte na 4,473 hectares. Ang sinasabi po ang Queen Pineapple ay sweetest among the pineapple cultivar and resilient po siya sa typhoon. Meron din pong projected demand value ang Queen Pineapple sa 2028 na
umaabot po ng 27.08 billion US dollar. Ang queen po ay ginagawa po siya na juice, puree, tarts, jams, and ang leaves po niya ay pinoproseso as pinya fiber na kung saan po may malaking demand po sa international market kagaya po ng United Kingdom. Bali po sa pag-aaral po namin dito sa Camnorte, ito po yung mga package of technology na ginamit po sa proyekto. Una po sa pagpili po ng planting materials ay ang recommended po namin ay yung medium and large size na may 51 to 70 centimeter po ang length and then 200 to 399 po yung grams niya na kung saan kapag gumamit po tayo nito ay bibigyan po tayo ng magandang yield or mas malaking bunga compared po sa extra large na kung saan po ay kadalasan ay namumunga po siya sa panahon. Mas madami po yung namumunga sa panahon. Kadalasan po ang ganitong activity, sinosort po ang mga sizes ng saha. And then mostly po ang ating women farmer ang nagpa-participate po katulong ang men farmer po. Bali po ang tawag po namin dito ay aerial suckers na kung saan yung shoots po are rising from the stem above the ground. Next po ay ang next activity po ay yung curing ng planting materials or yung saha po natin. Sa pag-cure po ay binibilad po or ini-expose po yung root section ng saha under po sa direct sa sunlight para po and depende po pa siya sa weather pero ang recommended po namin ay 1 week para po ma-prevent po siya from fungal infections. And then po during curing phase po, mas maigi po na mag-spray po or mag-apply ng fungicide po para kasi po kumbaga na nasugatan po yung ating mga saha and ma-prevent po siya sa kung ano man na infection or disease na papasok po sa ating mga roots ng saha. And then po sa site selection po, maaari pong magtanim ng queen pineapple under coconut and then pwede din po siya sa open area na kung saan mas marami po ang pwedeng maitanim na saha or pangtanim na pinya and maaari din po siya sa sloping area or hilly areas na kung saan hindi po siya prone sa baha and then mas maganda din po na meron pong intercropping ang ating mga pinya para po kasi po ang queen pineapple ay inaabot po siya ng 16 to 18 months before ka po makapag-harvest. Sa pamamagitan po ng intercropping ay 4 months pa lang po ay may kikitain na ang ating mga farmer. Sa pag-land preparation naman po ay ginagawa po namin 2 beses po siya in a 2 weeks interval. Para po una po yung plowing and then yung clearing po ng weeds and then po after 2 weeks po ay hinaharrow po namin siya para po yung mga buto po ng mga weeds ay talaga pong mamatay po siya. And then mas matagal po yung pagtubo ng mga weeds po and mas preferred ay mas recommended po siya during intercropping. Kadalasan po nag-i-establish po kami ng canals sa mga area na prone po sa water stagnation or flooding. Sa pagpili naman po ng ay sa paggamit po ay sa pagtatanim naman po and sa plant spacing, ang recommended po namin based po sa study ay ang double row method na kung saan ito po ay 100 centimeter between double row, 50 centimeter within double row and 30 centimeter between hills. Ito po ay may total na
na 44,400 na saha ang pwede pong itanim sa 1 hektarya na open area po. Kapag under coconut naman po ay pwede kayong makapagtanim ng 35 to 37,000 po na saha. Sa planting technique naman po, ang ginagawa po namin ay mas maganda po na i-layout po yung area para ma-maximize po yung tataniman ng pagtataniman. Gumagamit din po kami ng mga planting tools, kagaya po ng planting iron, sticks, mark guide rope, para po ma-measure po yung mga distance between hills or rows, gamit po yung meter stick and then gamit din po yung mark rope. Mas mainam po din na ang isa sa mga strategies ng ating mga farmer ay yung paghahat-hat po ng saha, na kadalasan po ay ginagawa din siya ng ating mga women queen pineapple growers, na katulong po yung ating mga men na sila po yung nagtatanim, and yung ating women naman ay naghahat-hat ng saha na para po mas madali po siyang itanim. And then po, gumagamit din po kami ng modified na bolo. Makikita po siya sa number 2 na picture, na kung saan iyon po ang ginagamit sa pagtatanim. Iwasan lang po na malagyan yung whirl o kaya yung talbusan po ng saha, kasi mas prone po siya sa disease po ng pinya. Sa nutrient management naman po, mas nire-recommend po namin na based on soil analysis. Meron din po kaming ongoing na study, yung development ng site-specific nutrient management ng queen pineapple, kung saan po in collaboration po ito ng UPLB, na kung saan po mas makakatipid po ang ating mga farmer kapag na-develop na po ito. Bali po, if wala pong soil testing, ang general recommendation po namin ay based po sa study ng Visayas State University, gamit po ang double row method na may 44,400 na plants per hectare. Ito pong nutrient requirement po niya ay 298 by 70 by 315. Bali, 4 na beses po naglalagay ng fertilizer mula 1 month, 4 months, 7 months, 10 months after planting po. Na may total po na 28 bags per cropping po yan ng queen pineapple production. Sa fertilizer application naman po, kung makikita nyo, mostly din pong activity ito ay nagpa-participate ang ating women queen pineapple farmer. Bali po kapag flat terrain po yung ating area, mas maganda po ang side dressing method. Yung nilalagay lang po siya sa gilid ng tanim. And kapag naman hilly ang ating area po, mas advisable po yung drilling method, na kung saan 2 cm po yung binubungkol, ang tawag po dito sa amin, or may hole po siya, tapos nilalagay po yung ating fertilizer and tinatabunan po siya ng lupa. Sa weed management naman po, mas maganda po na gumamit ng sulisod at Carmona po during manual weeding. Ito din pong activity ay may participation din ang ating mga women QP farmer. Sila po kadalasan ay in charge sa pag-manual weeding, kasama po ang kanilang asawa or kasama po yung mga men din na farmer. Mas maigi po na i-identify po yung klase ng weeds para po yung kung ano po yung appropriate na control measures. Dito po sa Cam Norte, halos 4 na beses po, kapag queen pineapple lang, 4 na beses po nagwi-weeding po before po ginagawa po siya before po mag-fertilizer application.
Pero kapag may intercropping naman po, mas maganda po siya or nakakatipid po siya kasi yung doon po sa intercrop nami-maintain po yung kalinisan ng area. Sige po. Tapos, sa weed management naman po, ang recommendation din po namin na 10 days after planting po ng pinya ay mag-apply po ng pre-emergence herbicides na gamit po ang Diron or Carmex para po mas lalong, mas, kumbaga, hindi tutubo agad yung ating mga weeds. And then po, ang preparation niya, kadalasan po ay ito pong 13 tablespoon po ng Diron sa isang knapsack sprayer na may 16 liters na tubig. Kadalasan po kapag naman may occurrence po ng grasses or nakikitang meron pong mga seedges, ang ginagawa po namin ay nilalahukan po siya ng 30 ml na one side po sa isang sprayer load. Ito pong flower induction naman po ay ginagawa kapag 10 to 12 months after planting na po ng queen pineapple. Kadalasan po gumagamit po kami ng Etepon as plant hormone, urea, measuring cup, tapos sa isang knapsack sprayer po. Bali ang paggawa po namin ito ay yung 5 cc na flower inducer po, nilalahok po siya sa 250 grams na urea, bali sa isang po yan, knapsack sprayer. Bali yung 5 ml po, yung concentration po or solution po niya or mixture po ay nilalagay po sa whirl or yung talbusan po ng plant, and then po sa isang knapsack sprayer ay kaya niya pong makapa-induce ng 1,000 na pineapple plants. Kapag 2 weeks na po ang plant ay makikitaan na siya ng pamumula po sa gitna or dun po sa whirl niya. And then after 30 days po yung majority na po ng plant ay nagfa-flowering na po. Isa rin po sa kailangan tandaan na bawal po mag-spray during malakas ang ulan kasi po nawawalan siya ng bisa, sayang lang. And then po kapag naman medyo light to moderate lang naman ay higher concentration po, which is 10 cc and then 250 grams ng urea sa isang load po ng knapsack sprayer. Sa fruit ripening naman po, isa sa practice po ng mga farmer natin ay itong fruit ripening. Ginagawa po ito kapag yung binenta na ng farmer yung kanilang produce sa mga traders, and yung mostly traders po ang gumagawa nito. Ang application po nito ay ginagawa 2 to 3 days before po i-harvest or kunin po ng mga mamimili para po dalhin po siya sa mas malaking market kagaya po ng balintawak. This can be done po by dipping yung knife niya po, ididip dun sa etrel, tapos po yung etrel naman ay yung knife po itutusok siya doon sa peduncle po, parang i-puncturing yung peduncle po. Kadalasan po tapos meron din po isang strategy ang farmer natin, yung natural fruiting. Mas recommended po namin ito na kung saan po yung nagha-harvest po sila ng ang maturity index 1 na medyo green pa po, and staggered po yung kanilang pag-market ng pinya. Kasi po pag ganyan po na index 1, hindi po siya madaling mag-yellow. And ang i-maintain lang po yung peduncle niya ng may 2 inches po ang pagitan, ang haba, yan po, para mas ma-prolong po yung shelf life ng ating pinya kasi po 4 days lang nga po nag-yellow na ang ating pinya po. Ito naman po, fruit enhancer po is nilalagay po sa pinya
yung study po ni Sir Obrero, 83 days after po ng flower induction, na kung saan ang application po nito ay yung Berylin 90 po ang ginagamit mostly ng ating mga queen pineapple farmer dito po sa Camarines Norte. Dilalagyan yung mixture niya po ay 250 grams ng Berylin, tinutunaw po siya sa isopropyl alcohol, tapos ini-spray, nilalahok po siya sa 16 liters na knapsack sprayer, tapos ini-spray po siya sa paligid po nung fruit nung pinya, and then po sa isang knapsack sprayer ay kaya niya pong makapag-apply ng 1,000 na fruit po. Ito po yung mga common pest and diseases ng pinya. Number 1 po na disease po ay yung sinasabing bat rot or Chalara paradoxa. Ito po ay gawa ng isang uri ng amag sa lupa. Madalas po umaatake din po ito sa tubo at nyog. Ang sintomas po nito ay pagkabulok ng puno ng pinya, pagkalanta ng buong halaman, bigla ang pagkamatay. If nakaligtas man po ay nagiging bansot na po yung halaman. Sa pag-iwas o pagkontrol po nito, iwasan po na magtanim ng bagong kuhang pananim. Kaya po nire-recommend namin yung curing po ng saha or binibilad po ang mga saha, yung dakong puno ng pantaning hanggang sa maghilom po yung sugat niya. And then, pwede din po siyang ilubog or isprayan ng fungicide na Dethane po sa 1 litro ng tubig. Mas nire-recommend po namin ito para ma-ensure po na talagang free from pest and diseases yung ating mga planting materials. Another disease po ng pinya ay yung heart rot, na ito po ay gawa ng amag sa lupa. Ang common na sintomas niya po ay pamumula ng dahon, pagkalanta po ng gilid ng dahon, madaling matanggal ang apektadong dahon, and yung may mabahong amoy po ang disease na ito. Ang karaniwang pong control measure po namin ay naglalagay po ng drainage canal sa lupang tinutubig kasi prone po siya sa ganun ay kumbaga dun sa may mga waterlog. Kung makikita nyo po sa picture na hindi lahat na may ganung case, may mga part po na green pa naman yung ating tanim, may part na namumula po siya. And then po, iwasang maglagay ng lupa sa ubod ng pinya sa pagtatanim o paghahawan. Yun nga po yung kapag nagtanim po, bawal pong malagyan yung talbusan ng lupa. And then po, magwisik po ng fungicide bago po kumalat ang sakit. And pamalagiin po na ang soil pH po ng pinya ay 4.5 hanggang 5.5 po na para di dumami po ang amag sa lupa. Sa another pong disease, yung tinatawag na pineapple wilt, gawa din po siya ng virus na dala po ng mealybug. Ang sintomas din po niya ay pamumula ng dahon, panunuyo ng gilid ng dahon, pagkalanta ng buong dahon. Ang nagiging pinsala niya po ay pagkabansot nung fruit natin and nung plant, and then yung fruit po niya ay mahinang quality. Maikli din yung nagiging ugat niya po. Sa pag-iwas o pagkontrol po nito, sugpuin po ang langgam or caretaker ants para hindi po kumalat ang mealybugs and pineapple wilt. O wag din po kumuha ng mga pantanim na inatake na ng pineapple wilt, and then kung grabe na po yung pag-atake ay mag-crop rotation na po. Sa tanimang inatake po ng mealybug and pineapple wilt, sunugin po yung tirang halaman tapos baliktarin ang lupa. Gumagamit din po kami ng chemical na registered po na pangtanggal po or pagsugpo po sa mealybug na kagaya po ng Lawrence band. Kung baga, ang namamatay po kadalasan nito ay yung mga langgam natin.
Sa pest management naman po, ito po yung pinaka mapanira sa ating mga queen pinyahan. Ito po yung pineapple mealybug. 'Pag nasipsip na po ng yung katas ng pinya, ang nagiging dahilan po ng chlorosis o pagkawala ng kulay berde na dahon, pagkasira po ng bunga, paglilipat ng sakit ng pineapple wilt, tapos kadalasan po yung itong mealybug, makikita niyo po ito sa bunga, sa root po ng halaman, and then sa ugat po niya, sa puno po niya. Sa pagsugpo nito, kailangan po na mamatay or sugpuin natin yung caretaker ants, ang mga langgam po na siya po ang may dala or nagkakalat ng mealybug sa taniman po. Wag din pong kumuha ng pantanim sa taniman na po na inatake ng mealybug. Yun po, mag-crop rotation na po kung grabe na po ang pinsala, and then gumamit po, if ever, gumamit po ng mga registered na pangpatay po ng peste. Another pest po na nakikita po namin ay yung June beetle or ulalo. Ito po ay nangingitlog sa lupa ng isa lang sa lupa. Napipisa po ito ng 16 days, and then naghuhunos po or molting po siya ng 3 times sa loob po ng isang taon. Habang maliit pa, kinakain po niya yung organikong pataba sa lupa po natin. Tapos pag malaki na po ay kinakain niya na po yung ugat hanggang sa puno po ng pinya. Ang nagiging kausap or nangyayari po sa halaman ay madaling mabunot po ang inataking puno ng pinya, napuputol po ang ugat at puno, tapos namumula po yung dahon. Hindi lumalaki po yung talbos niya or yung halaman, parang bansot na po siya. Kaya ang mas maganda po na gawin ay pulutin po, or kung may makita po during land preparation, alisin na po siya, ipakain po sa manok, tapos yung plant po mismo ay tanggalin na po siya, i-uproot na po siya immediately, and then kung kinakailangan po ay isprayan po siya ng recommended na insecticide. Kadalasan din po ang isa sa mapanira po na peste din yung ating mga daga. Para po maiwasan po siya, pamalagiing malinis po yung paligid ng taniman, and then magbitag po ng para sa daga, hukayin, tapos huliin po yung mga kung saan po nakatira yung ating mga daga po, and magpain po ng lason. Isa din pong peste na mapanira ay ang mga ibon. Maglagay po ng panakot sa ibon, bantayan din po kung makikita, tapos hanggang maglagay po ng mga shiny objects po na kung saan na yung movement and reflection can startle and deter yung ating mga ibon. Sa pag-harvest naman po ng ating pinya, ginagawa po ito kadalasan ay 4.5 to 5 months after flower induction. 4.5 po pag natural fruiting siya. Pag nag-spray po ng gibberellic acid ay inaabot po siya ng 5 buwan. Yung po niya, yung tagal niya bago mo siya ma-harvest. Yung recommended po namin yung maturity index 1 na kung saan green pa po yung ating whole fruit, and then common po na pag-harvest ay by hand, na gumagamit din po kami ng knife, na kung saan yung mas na-extend po yung shelf life nga ng pinya kapag 2 inches po below, ikakat po the peduncle below the base of the fruit at 2 inches po. And then i-avoid po yung after po mag-harvest ay binibilad po direct sa sunlight yung ating mga fruit para po ma-avoid po yung sun scald, and then yung proper handling po ng ating mga prutas or ng pinya
para po yung quality, maano pa din yung quality. And then, hindi po nire-recommend na i-trim yung crown po ng mga pinya. Ito po yung another technology na inintroduce namin sa aming farmer cooperator dito po sa Camarines Norte. Bali, inintroduce po namin ang intercropping po ng mais na kung saan po ay 1 to 2 months po ay nagtanim po sila in between ng ng rows po. Sa pagtanim po, gumamit po sila ng Carabao drone harrow. And then po, may spacing po yung between hills na 15 centimeter. Sa isang hektarya po ay kaya pong makapagtanim ng 44,666 hills of peanut in between po ng double row. Bali po, nagtanim po sila ng 2 to 3 peanut seeds sa may lalim po na 3 to 5 centimeter. Mostly din po ang ating mga farmer cooperator ay women na kung saan sila po yung nag-participate during mga series of trainings na binigay po namin. And then, makikita po na doon sa implementation ng project, nag-conduct po kami ng series of techno demos sa ating mga farmer. Pumupunta po kami dun sa lugar, sa mga taniman nila, tapos pinapakita po namin kung paano itanim yung double row and then yung intercrop and yung paglagay po ng abono. Kaya kumbaga, mostly po nagpa-participate po ang ating women na farmer cooperator. And then sa healing up po, mas nire-recommend po siya sa mani, and then yung sa weed po ay na mas nagbe-benefit po ang ating pinya kasi nalilinisan na po yung area. And then yung proper nagkakandak po ng proper monitoring and identification po ng pest and diseases po nung sa mani po. And naglagay po sila ng mga pesticide doon po sa mga infested na po. And then sa fertilizer application sa mani po, based naman po siya sa soil analysis. Pero kapag wala pong dun walang soil testing area po, ang nire-recommend po namin ay pag-apply po ng 2 grams per plant, complete fertilizer at 15 days, tapos 2 grams naman per plant at 30 days po after planting po. Naglagay din po sila ng basal ng organic fertilizer 4 to 8 bags po doon sa per hectare po. Sa corn naman po, ang ginamit po nila ay yung sweet corn po, and then after po ng peanut, bali yung corn naman po yung tinanim nila, gumamit din po sila ng Carabao drone harrow, nilagyan po nila ng organic fertilizer, and then po yung plant spacing niya po ay na may distance na 25 cm between hills po, and then po kaya niya pong makatanim ng 26,800 corn plants doon po sa intercrop in between ng pineapple plant per hectare po. Sa fertilizer management naman po, ang naging practice po ng ating mga farmer ay ang pagbungkol doon sa lupa na kung saan naglagay po sila ng basal fertilizer, and then yung general recommendation po na 8 grams per plant na 14 fertilizer, tapos sa lalim po na 2 centimeter and nilalagyan po nila ng lupa. Bali sa side dressing naman po, after 25 to 30 days, naglalagay na po sila ng 2 grams per plant ng urea. Sa pest management naman po, yung ni-require po namin ay mag-conduct po sila ng proper monitoring tapos identification ng pest. Meron din po kaming ginawang mga group chat
para doon po ma-monitor din namin lahat ng mga nangyayari sa sites po or sa area po na pinagtaniman nila. Kasi po, ang kadalasan na nangyayari po, once na may mga ganyan, occurrence na po ng mga peste, sinisend po nila sa amin through group chat, per barangay po yon kung ano po yung mga klase ng pest, and agad po namin siyang nire-recommend kung ano po yung possible na management doon sa mga peste na yon. And then sa harvesting naman po, kapag may black layer form na po yung grain ng ano po, ng at the point where it meets the cob, yun po yung palatandaan na pwede na po siyang ma-harvest ang ating mga corn po. Sa taro and gabi naman po, kadalasan po ang ating women farmer, sila po yung nagpa-participate dito. Sa ngayon po, halos yung ating mga women farmer ay nagtatanim po ng taro, nililipat-lipat lang po nila para kumbaga masustain nila yung taro po. And then, yung ginamit po na pang-planting material ay yung from set po na kung saan obtained from the top of the corm and stem. The set is propagated by cutting through the corm, leaving 1 to 2 centimeter top section of the corm attached to the stem. Yan po yung planting materials na ginamit nila, and yung plant spacing po na ginamit ay 75 centimeter between hills or between taro plants po. Sa isang hektarya po ay maaring makapagtanim po ng 8,978 taro sets po. Sa fertilizer management naman po, based on soil analysis din po siya, and then nagkaroon din po ng pruning yung ating, kumbaga, last part po during pineapple production, nasa 8 months na po halos sila nagtanim ng taro, and then yung ating queen pineapple po ay nasa kumbaga namumunga na siya. Mas common po na practice na i-prune po or itapas po yung older leaves at late stage po, kasi yung nutrients po na na-absorb po ng leaves ay may possibility, or kumbaga na-absorb po ng pineapple fruit. And then yung taro po ay beneficial po kapag tinapas po yung leaves ng pinya, kasi po yung canopy kapag ganito po, mas nakakaalaw ng sunlight na kailangan po ng plant po natin. Sa cost and return analysis naman for queen pineapple, mas kapag gumamit po ng ganitong intervention yung package of technology, may ROI po siya na 84.59% compared po sa farmers practice nila na wala pong intercropping. Kasi dun pa lang po sa weed management ay makakatipid na po sila kapag meron pong intercropping. Sa cost and return analysis naman po sa corn, ang ROI po niya ay inaabot po ng 75.68% following yung ating technology, and then yung farmer practice po ay 40.63%. Mas mataas po siya compared sa farmer's practice. Sa peanut naman po, inabot po ang ROI niya ng 27.56% compared po sa farmer's practice na 18.92. And sa taro po ay ang ROI po niya ay 43.93%. Ito po yung mga references ng mga ginamit namin na technology. Yan po. And bali, dyan po nagtatapos yung presentation. Sir? Thank you so much, Ma'am Jasmine. I would like to invite our participants here sa StreamYard, tsaka yung mga viewers din po natin sa FB. Bigyan naman natin ng virtual applause, emojis, ang ating magaling na presenter and researcher at the same time. Once again, thank you so much and congratulations, Ma'am Jasmine. At habang
Ayan, habang nakikita po natin yung mga virtual emojis natin diyan, ano, yung mga virtual heart, applause, so on and so forth. Iniimbitahan po natin yung ating mga viewers. You can drop your questions po sa comment section and in a while ay susubukan po nating i-accommodate yung mga tanong ano para patuloy nga pong mabigyang linaw po ano yung inyong mga katanungan. Pero bago 'yan, ano, mangyari din pong to those who want to receive a certificate of participation po or attendance rather, mangyari pong paki-fill outan yung link na makikita niyo po sa comment section, ano? At dun po sa mga nagtatanong kung puwede po makahingi ng slide deck or PowerPoint presentation ni Ma'am Jasmine, don't worry kasi you can actually revisit or rewatch this video. This is actually posted po sa DA Bureau of Agricultural Research sa FB page po namin. And fortunately, meron din po tayong technology video ano palabas lamang po featuring ito pong naging tagumpay ng project ni Ma'am Jasmine. So please follow, like, and like as well yung videos and other products po na pinopost namin sa aming FB page. Ayan, nakapagpahinga ka na ba, Ma'am Jasmine? You ready? Okay, bago po natin sagutin yung mga tanong ano na-raise po ng ating mga viewers and participants both sa FB at sa StreamYard ay dahil buwan nga po ng kababaihan, i-highlight po natin ngayon yung ating mga naging, syempre si Ma'am Jasmine being the project leader, ano? At maliban doon, na-mention kanina ni Ma'am Jasmine na ang katuwang, ano, most if not all, ang katuwang po ng kanilang sa proyektong ito ay actually ay mga women farmers. Ma'am Jasmine, pwede mo bang ipakilala ang ating tatlong naimbitahang women partners po natin, mga partner beneficiaries, partner farmers po natin. Ma'am Jasmine. First po na ipapakilala ko po ang isa po sa ating mga women farmer, katuwang po dito sa proyekto na kung saan siya po ay kung makikita nyo dun po sa mga pictures po, mostly po si nanay, si Ate Alicia po ang kadalasan makikita. Siya po si Alicia Ojaman po from Barangay Binatagan, Basud, Camarines Norte. Sige na ate, magtarong. Hello, Nanay Alicia. Good morning po. Ayan, medyo naglalag lang po. Sige po, Ma'am Jasmine, ipakilala pa po natin yung dalawa pa po nating partners po. Ang ikalawa po nating partner ay from Maisog, San Lorenzo, Ruiz. Ipinapakilala ko po ang ating next na cooperator. Siya din po ang nag-implement nung ating project, si Ma'am Rosalie Umeres po. Hello, Ma'am Rosalie. Hello po. Hello po. Okay po, let's have our third. Simula po sir noong 2021, isa na po akong farmer cooperator technology adoption project ng DA Bicol. Bilang isang pong babae na tulungan po sa aking mga nakatulong po ito sa akin sa training, seminar, sinagawa ng mga project ito na nagagamit po namin ngayon sa pagtatanim po ng pinya. Karagdagan na po sir yung yung mani, yung peanut po, saka yung corn. Yun po sir ay nai-share ko na din po sa aming barangay sa Maisog para po makatulong kami sa mga kababaihan na walang ginagawa. Kumbaga, na ihingkayat na po namin sila na para magkaroon ng mga puhunan, dagdag income. At ano pa, ito pa po ang natutunan ko po ay sa project ay
ibahagi ko na rin po sa aking kapwa sa aming barangay. Yun lang po, sir. Ayan, thank you so much, Ma'am Rosalie. Yung kinukwento po ni Nanay Rosalie ay yun nga kung ano yung naging kung paano siya na-empower at natulungan nung mga natutunan po, yung mga naituro, yung technology interventions po na na-share ni Ma'am Jasmine. At ayun din, kinuwentuhan tayo ni Nanay Rosalie kung gaano katagal na siyang partner ng DA Bicol Region. I believe we have our last farmer partner po, Ma'am Jasmine. Thank you, Nanay Rosalie. Ang last farmer cooperator po natin na beneficiary po nitong project din ay pinapakilala ko po from Plaridel, Basod, Camarines Norte, si Ma'am Rosalie Prima po. Ayan, good morning po, Ma'am Rosalie. Dalawa yung Nanay Rosalie. Magandang araw po, sir. Isa din po ako sa natulungan ng kwento. Malaking bahagi po ito para sa amin dahil katulong po ako ng aking asawa sa pagtatanim. Dahil dun po napapadali ang aming pagtatrabaho dahil ako po ay nagtatamanyo ng saha. Tapos natutulungan po kami sa pamamagitan ng training o seminar project tulad ng intercropping at pagtatanim ng taro, peanut, and corn. At ito po ay ning karagdagang kita ng aming pamilya. Sa loob po ng 3 taon, marami po kaming natutunan. Ayan. Maraming salamat po, Nanay Rosalie. Nakakalito, dalawa yung Rosalie natin. Nanay Prima na lang, Ayan. So, maraming salamat po, sir. okay po. Sana po napunta si Nanay Alicia. Hello po, Ma'am Alicia. Na-disconnect po yata si Ma'am. Magandang umaga po. Ayan. Ako po Ayan, si si Nanay Alicia Ujaman ng Barangay Dinatagan, Basod, Camarines Norte. Isa po ako sa Barangay Agricultural Extension Worker po sa aming barangay. Bahagi po ng aking trabaho na mag-monitor ng crops and livestock po sa loob ng aming barangay. Tagahatid ng balita para sa mga farmer tungkol po sa program ng DA. Sa pangunguna po ng aming municipal agriculturist, si Mr. Harry James Pilumino. Nag-attend po ako ng seminar na isinagawa ni Ma'am Jasmine Dasilio sa amin pong bayan, yung kanyang pong research project sa Queen Pineapple, na may intercrop na taro, corn, and peanut. Dati po hindi kami nag-aararo ng lupa sa pagtatanim, tinatabasan lang, tapos tatanggalin yung mga debris, ilalagay sa isang tabi, tatambakin, pagtataniman na. Yun po yung dating practice namin. Dahil po sa training, sa seminar na napag-atinan ko kay Ma'am Jasmine, nagsimula po kaming mag-araro ng lupa. Tapos, nilagay na po kami ng intercrop po sa pinyahan, kagaya po ng taro at saka peanut. Ang ginamit po naming planting distance sa pagtatanim ng pinya ay yung 100 cm by 30 by ang mga ginagawa ko po sa amin sa tataniman namin, nagsusort out po ako nung ako po yung nagsorting ng pinya, tapos naglubog nung sucker sa fungicide kasi kung may mga infected po ng
punjay yung para po mamatay na, tapos po pinapatiwarik namin yung sa sikat ng araw para po mabilad. Para di karagdagan din po yung para mamatay yung mga yung mga sakit ng pinya po. Sa po nito, pagkatapos po namin magtanim after 1 month po, pre-emergence po kami ng herbicide, yung pong Diaron. Ako po ang nag-spray. Tapos, pagkatapos namin mag-spray, after 2 weeks, nagtanim po kami ng peanut. Doon po sa rows na in between ng pineapple. Doon po sa 100 cm, doon po namin siya itinanim. Sa pagtatanim po ng peanut, naggamit po kami ng vermicast para po sa basal nung tanim. And naglagay din po kami ng fertilizer. Ang paglalagay po namin ng fertilizer, sir, yung base po dun sa soil analysis na kinandak po ni Ma'am Jasmine. Ang mga binigay po nilang abono sa amin ay fertilizer ay yung 14-14, potassium at saka urea po. Ang paglalagay po namin ng fertilizer po ay nakaprogram. Base po dun sa ng pagtanim. Simula sa pagtanim, after 1 month, naglalagay na po kami. Ang una po namin nilalagay ay yung urea po at saka 14-14. Sunod po ay pang-4 na buwan, naglagay na po kami ng 14-14 po at saka yung potassium. At saka yung hanggang 10 months po. Nanay Alicia, naglagay kami ng Hello po. Hello, Nay. Po. Naku, si Nanay Hello Alicia po, sir. talagang hello po. Talagang alam na alam ni Nanay yung mga naituro ni Ma'am Jasmine sa pamamagitan nung project kinukwento niyo po ngayon yung mga natutunan po ninyo kay Ma'am Jasmine. Nung in-implement or nung ginawa po ba ninyo lahat ito right after you learned from Ma'am Jasmine's project, masasabi niyo po ba na talagang malaking tulong o talaga bang tumaas po yung production po ninyo ng pinya along with other crops, and talaga po bang nadagdagan yung inyong kita right after Opo, sir. you Opo. Masasabi ko, Ayan, sir, no? na talagang malaking tulong po sa amin kasi yung mga intercrop po na nakatanim doon sa pinyahan, habang naghihintay kami na mamunga yung pinya, may naanin na kaming produkto. Ayan. At opo, isa rin Sa po yan sa araw-araw. magandang, Yun po. opo, At isa saka sa dahil po sa magandang technology punto yun. na itinuro sa amin ni ma'am, nakapag-ani po kami ng magandang kalidad ng pinya. Ayan. Thank you so much, Nanay Alicia. Again, maraming salamat din po, Nanay Rosalie and Nanay Prima. Ang nakakatuwa dito ay maliban sa na-empower natin, Ma'am Jasmine, yung ating pong mga pineapple farmers o yung mga farmers natin in general sa inyong community, nakapag-empower din po sila ng kapwa nila kababaihan, and that's taking off from what Ma'am or Nanay Rosalie and Nanay Prima said a while ago. Sabi niya, Nanay Rosalie kanina, yung natutunan niya ay naibabahagi niya sa iba pang mga farmers, mga kababaihan sa kanilang community. At sabi naman ni Ma'am Prima kanina, ni Nanay Prima, malaking tulong din sa kanilang mag-asawa. So once again, palakpakan po natin ang team na ito, ang team ni Ma'am Jasmine, together with the entire team po ng DA Bicol. Maraming salamat. And at this point, tanungin naman natin si Ma'am Jasmine. Si Ma'am Jasmine naman ang ating tatanungin. Marami pong salamat, Nanay Rosalie, Nanay Prima, and Nanay Alicia. Dalawa sila. Ayan. Ma'am Jasmine, as a researcher who has been part in implementing various projects na po ng DA-BAR in collaboration with DA-BAR, how do you make sure that technology interventions introduced by DA Bicol Region, your implementing agency, or your agency rather, increase our farmers' productivity and income, but also help in empowering our women cooperators and beneficiaries?
Ma'am Jasmine? Ay, As naka-mute I, kami. Ma'am. Ayan, okay na po. Okay na po. salamat po sir sa question na yan. As a women researcher po, during implementation po, marami po kaming naging challenges po kasi po hindi po madali mag-handle sa totoo lang, hindi po madali mag-handle ng mga farmer, cooperator na given po na iba't ibang barangay po siya and clustering po yung ginawa po namin. And then, pero po, yung isa sa mga naging strategies po namin, yung pag-create po nung group chat para po talagang ma-monitor po namin. And then yung nakapag-develop kami ng mga leaders po, women leaders and men leaders po sa bawat barangay na kumbaga sila po yung tumulong po sa amin na makapag implement po nung proyekto po na ito pong technology adaptation. Bale po, isa din po sa um, uh, isa din po sa naging tulong po para po mapataas po yung income ng ating mga farmer ay yung tinuruan po natin sila through Technodemo po, yung pagpunta namin sa mga barangays na talagang ini-ensure po namin na before po mag-start yung implementation or planting po ng queen pineapple ay magpa-follow po sila dun sa double row method po. And then nagkakanda po kami ng Technodemo. And then po yung mga series of trainings po na binigay po namin sa ating mga farmer cooperator po. Binigyan po natin sila ng chance, lalo na ang ating mga women farmer, na marinig po ang kanilang mga boses and then chance na mag-participate po dito sa ating mga trainings, dito po sa ating projects. And kumbaga, ito po ay naging daan para makapag-empower din po sila ng kapwa nilang women sa kanilang mga barangay. Isa po din sa kumbaga tulong, malaking tulong po ng DA-BAR yung binigay po ng pondo para kumbaga itong project po ay hindi lamang as research po siya, madami po yung farmer cooperator ang natulungan na magkaroon po sila ng income na maging source po yun ng capital po nila. And then ang ating women farmer po ay naging kabahagi po natin sa pag-ensure po and sustainability ng ating food security po sa ating bansa. Yun po, sir. Thank you so much, Ma'am Jasmine. Now, you were talking about empowering our women farmers, or women in general. Now, bilang researcher po, Ma'am Jasmine, bakit ba importante na talagang ma-uplift po natin ang ating mga kapatid na kababaihan? Bilang farmers din, mga kababaihang farmers and women in general through these research for development activities na we've been doing po, Ma'am Jasmine. Pakiulit daw, sir, medyo nag-lag po yung internet Ito namin. po. As a woman yourself in the agri-fishery research and development field, can you share your personal thoughts or insights on how important it is to uplift other women to do? Bale po sa personal experience po, dati po kasi nagtrabaho din ako as community organizer and more on po nakafocus kami sa women development po. Yun po yung kumbaga, yun po yung naging daan na para makapag trabaho po ako dito po sa technology adaptation na kung saan po community-based po siya na yung ating mga women po ay in-uplift po natin sila kasi po dati po baga parang pag sinabing women
babae ka lang, hindi ka pwedeng makilahok, hindi ka pwedeng mag-participate sa ganitong mga activity, sa bahay ka lang. And then yung stereotyping na nakabox lang po yung parang isip ng ating mga women sa pamamagitan po ng technology adaptation, parang in-encourage po natin or in-uplift po natin yung mga ating mga women farmer na kaya po nilang gawin ang mga activity po ng TA ng project kasi po kumbaga doon pa lang po sa ginawa namin na pag-guide sa kanila, and yung mga technology po na para mapadali po ang kanilang mga gagawin ay kumbaga as a women farmer kaya na po nilang gawin po yun. Yung mga experiences po na yun po na sa women development po ay kumbaga inano po, yun po yung naging daan para dito sa project na ito ay makapag-uplift po tayo ng mga women na farmer din po. Ayan, thank you so much, Ma'am Jasmine. At yun nga, no, ika nga kung kaya ng mga lalaki ay kaya din ng mga babae, ano. At Yes, sir. napakalaking tulong ano na yun nga nabigyan natin ng oportunidad yung ating pong mga kababaihan dun sa mga communities po na kumbagay naki-participate po sa inyong project para mas kumita ano at mas makatulong din ano as a ripple effect dun pa po sa mga kapwa nila kababaihan and even farmers in general. So muli, maligayang buwan po ng mga kababaihan. Maraming salamat po sa patuloy po ng pagiging mabuting ehemplo, pagiging source of motivation and encouragement po ano sa inyo pong mga kapwa kababaihan na kayang-kaya po, no? Na kaya po ninyong gawin, kaya din po ninyong isakatuparan ano yung mga bagay na nagagawa din po ng mga lalaki. So thank you po. And now we proceed to our last set of questions po. This time, ito po ay may kinalaman na po ano doon sa inyo pong naging presentation. Ready pa? Kaya pa, ma'am? Kaya pa. Ayan. So we have several questions here, ma'am. The first question is, ito po ay, let's just wait, from Sir Narceo. Yung slips as planting, are they free of the wilts, ma'am? Yes po, sir. Pero ang ginagamit po kasi namin dito ay yung tinatawag na aerial suckers na kung saan po yun po yung ginagamit namin sa pangtanim and ini-ensure po namin na free and walang history po siya ng pests and diseases. Mostly po yung curing method na pag yung ina-expose po yung roots direct sa sunlight, yun po yung isa sa mga strategies para po ma-prevent po from fungal infection po. Yan, thank you, ma'am. And actually, this was part of the presentation a while ago, no? Na-share ni Ma'am Yes. Jasmine kanina how they ensure, no, na free of wilts yung kanilang mga gagamitin na planting material. Now, let's have the next question po. Ayan, meron bang Phyllobiopsis at Enterobacter bacteria on your sites? That's still from Sir Narceo. Bali po wala pa po kaming na-observe na ganyan pong sa taniman po namin. Kumbaga wala pa po ganyan po na occurrence sa site po namin dito sa Camarines Norte. Okay, let's now have the next question. Still from Sir Narceo, no? Very interested si Sir Narceo. Mukhang isang pineapple farmer din po si Sir. The good harvest po ng Queen Pineapple, are the local fast food restos in your area make use or sell them as juice, pies, and etc. So medyo looking forward din si Sir sa value adding po ng pineapple. Ma'am. Good morning po. Kadalasan po ang farmer cooperator natin, yung butterball or yung maliliit na sizes po ay binibenta po nila yung fruit
sa mga cooperative po dito sa Camarines Norte, meron po tayong 3 or mahigit pang existing na cooperative na sila po yung nagpa-process ng juice po, jams, tarts po, puree, gamit po yung pineapple po na fruit na yun, na butterball po. Kaya kumbaga walang tapon din po yung ating mga pineapple fruit. Ayan, thank you Ma'am Jasmine. So hindi lang sa pagkakakitaan natin yung queen pineapple by merely selling it as the fruit pero in case na hindi mabenta or hindi ma-transport pwede rin siyang iproseso. And Ma'am Jasmine cited yung mga products na nagagawa na po nila using this variety of pineapple. Let's have the next question po. From Ma'am Marife Badayos, sa pagtatanim po ba ng mani, isasabay po ba sa pagtatanim ng pinya or may months po bago magtanim ng mani? So, she was referring po dun sa parang intercropping, Ma'am Jasmine? Sa pagtatanim po ng pinya, kadalasan po 1 month to 2 months after po ng pinya, saka po kami nagtatanim po ng mani. Nilalahukan po siya namin ng intercrop na mani. Para kumbaga po, na-establish muna yung roots po nung pinya na na po siya, dun sa lupa po. Saka po natanim po ng mani. Kasi nilaland prep din po yung part na pagtatanaman ng mani. Yun po, sir. Yes, thank you Ma'am Jasmine. Another question po. Ayan, from Marino Hadina, if I pronounce it right. Hi ma'am, anong type sa soil ang para sa queen pineapple? Thank you po. Halos okay naman po siya sa lahat ng type. Pwera lang po yung medyo bulky or masyadong compacted na yung lupa po na type ng soil. And then yung sandy, parang medyo halos sandy na po yung soil. Yung parang dun din po, hindi po siya nagtatrain. Ayan, and down to our last question. Kasi Yes, kanina, part po ng project na may iba't ibang mga commodities, yung itinuro o yung naging bahagi ng pag-aaral kung saan pwede siyang itanim, haliminan ba? Or parang distance from the pineapple. So in connection to that, po ma'am, the intercropping part, do you also recommend intercropping pineapple with coconuts? Yes po, sir. As yung diniscuss ko po kanina sa pag-site selection po, pwede po siyang itanim under coconut. Kaso may lang po siya na kailangan i-consider po yung canopy, mula canopy ng nyo ay may distance po siya ng 2 meters po. Doon po magtatanim po ng pinya. And then sa study po ay pwede po siyang makapagtanim ng 35,000 to 37,000 na saha po. Under coconut po yan. So there, thank you so much Ma'am Jasmine. Maraming salamat po hindi lamang sa pag-share po ng naging magandang resulta at bunga ng inyong project, but even for really answering the questions and accommodating it and really trying your best to share information, strategies, and even tips po sa ating mga viewers. Maraming salamat po. And with that po, the DA Bureau of Agricultural Research would like to award the Certificate of Appreciation. As I would like to invite our viewers po, please hit that emoji, virtual, yung heart, like, so on. As I read po the citation of the certificate. So the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research awards this Certificate of Appreciation to Ma'am Jasmine M. Dacilio for sharing her invaluable knowledge during the WD DAR seminar series titled Queen ng Pinyahan, Pineapple-Based Farming System, held today, 21st of March 2024 via StreamYard
and the DA Bar's Facebook page. And this is awarded virtually again today, 21 of March. 20, signed by our director, Janelle D. Soriano. So we'll be handing these to you, ma'am, as soon as possible or pag napadpad po kami dyan sa Thank you po, Bicol or sir. ang aming team. Maraming salamat po, Ma'am Jasmine. Any additional message po Yes. you would like to say po, Ma'am Jasmine? Po, sir? Message po, ma'am, or acknowledgements if you would like to say po. Bali po, thank you po sa DA Bar na binigyan po ako ng chance ng ito pong very rare opportunity po na makapag-share po which project po. And then po, gusto ko pong pasalamatan po ang DA Bar, ang DARFO 5 sa pangunguna po ni Sir Rodel P. Tornilla, ang aming Regional Executive Director, Dr. Edgar Madrid po, ang RTD for Research and Regulations, Ma'am Aileen Adante po, ang aming OIC Chief ng Research Division, kasamahan po namin sa Technology Adaptation Team, si Miss Joy Villahen, Mr. Bill Buena, Kayceline Oliero, Segundo Sorita, Risa May Burak, Robert Desilio, Flor Angeline Campita, Roy Tagle, and then yung mga study leader po na sina Josephine Manlangit, and then Engineer Yula Rada, ang LGU Baso din po sa panguna ni Sir Harry Filomeno, ang sa San Lorenzo Ruiz din po, and then Labo, ang LPMPC po, and then ang SLR Farmers Association Cooperative, and then ang Kaayunan Multipurpose Cooperative po. And then ang ating mga pa rin po na sumusuporta and yung sustainable po ng aming proyekto po. Maraming salamat. Thank you din po sa DA Bar, kina Sir Nico, kina Sir Alex, kina Ma'am Gina, yan po, kina Ma'am Candice. Thank you din po kay Sir Alvin. Yan po. And sa inyo din, sir. Thank you. Po. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Jasmine. And then, congratulations din po, hindi lamang po sa inyo, bagko sa buong team po natin dyan sa DA Bicol. At sa lahat din po na naging partners, lahat po na nag-cooperate, lahat po na nag-participate para kaya nagbunga po ng ganito kaganda yung ating pong proyekto. Muli, maraming salamat po. And to those who were asking doon po sa ating comment section, then again po, pwede po ninyong mapanood, pwede po ninyong ulit-ulitin itong video na ito. This will be posted po in a while. Again, after nung live kasi mapapanood mo siya as video. Tapos pwede rin po ninyong bisitahin yung YouTube account ng DA Bureau of Agricultural Research. That's DA Bar Official. And then again, katulad ng sinabi ko kanina, fortunately, meron na po tayong technology video po na pwede nyo pong mapanood about this technology. So, visit na lang po ang aming FB page. Muli, maraming salamat at huwag pong kalimutan para sa ating mga participants and viewers, huwag pong kalimutan na i-fill outan yung feedback form so you guys can receive your certificate of attendance. So muli, maraming salamat po at dito po nagtatapos ang ating seminar para sa buwan ng Marso. Muli, maligayang buwan po ng kababaihan. Maraming salamat Ma'am Jasmine and to the rest of the members of the team of the DA Bicol region. So this is Jello, wishing you all a good day and God bless. Thank you Ma'am Jasmine. Thank you po sa lahat ng ating mga viewers.